Chapter 10. I saw lots of trees and there's nothing else other than those tall trees. Something's off. Akuya maling daan ata ang tinatahak mo, sabi ko. Pero imbis na sagutin ako inihinto nito ang sasakyan bumungad sa akin ang isang mestizang lalaki. Oh my, I have Pervin wife, finally. He said, who are you? I asked pero hindi nito sinagot ang tanong ko at lumapit sa akin, ilang dangkal lang, ang layo ng mukha niya hanggang sa maramdaman ko, ang mainit nitong hininga sa gilid ng tenga ko. You guess, he said and chopped coldly. Get off me. Sigaw ko nang bigla nitong itinali ang kamay ko gamit ang isang rope na nasa gilid. Ah, looks like Romeo's going to save you. Naiiyak na tiningnan ko siya sa mga mata. Pakawalan mo ako please. Pagmamakaawa ko. You should have left him in the first place, Ella Rose. Sean little sister, he said saka ulit tumayo, para na itong baliw habang nakatutok parent, ang ulo ng baril sa sintido ko. Pinigilan ko ang hikbi dahil alam kong isang maling galaw ko lang ang sabog na agad ang ulo ko. Paano mo nakilala si kuya? I asked. Too many questions, still I'll answer it one by one. First of all, I'm Pervin best of friends. He said. Second, Sean is my second commando. Lastly, I am Damon, your husband's greatest enemy. I am pleased to finally meet you, or should say, Mrs. Sabi nito at malademonyong tumawa. No, this can't be happening. I don't want to die, I am afraid to die. Farewell. I felt a hard thing smash against my forehead as I felt my body collapse. My vision became blurry and all I was thinking of a picture of him and me, on a sunny day. Walking on a white sand beach while holding hands. I still want to say those three words. Please, somebody help me, Pervin please save me. Bang! Pervin's POV. Pogi natin ah, sabi ni Zagan. Shut up, sabi ko. I don't know why pero hindi ako mapakali. Ella should be here any minute but it's almost 1 PM na at wala pa rin siya rito. Tiningnan ko ang oras sa bisig ko saka napamura. I keep on tapping my fingers on the table as I watch the visitors come in from the entrance of the hotel. Where the heck are you? I asked silently. I fished my phone on my pocket and texted her. Seconds turns into minutes but she never respond kaya naman chinek ko ang location niya. May tracking device sa kwintas na ipinasuot ko sa kanya kanina kaya matatrack ko siya if ever may mangyaring masama. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone at muntikan ko pa itong mabasag sabay malakas na nagmura. Damn it, I said, napatingin sila mom sa direksyon ko kaya naman huminahon na muna ako. Ella, she's been kidnapped. Sabi ko sa kanila agad na lumapit sa akin si Jean. What? Sigaw niya. Kinuha niya ang cellphone ko na nasa kamay ko saka tiningnan ito. I already located her, may tracking device ang kwintas na suot niya. Why are you so calm kuya? You get going and save her already. She said. Calm down Jean. Sita ni mom. I'll go and save her. All of you stay here. I said. Kinuha ko ulit sa kamay ni Jean ang cellphone ko na galit nang nakatingin sa akin. I sighed. Don't worry iligtas ko ang kaibigan mo, I said. Asawa mo yun sabi niya. Alam ko. Malamig na sabi ko saka na iniwan sila doon para pumunta sa sasakyan. Seb, make sure to secure the whole building. Copy boss. Sigaw naman niya. Isinarado ko na ang pinto ng sasakyan sa kanilampas sa 140 kilometers per hour ang pagpapatakbo ko. Damn it, this is all my fault. I said. I looked at her picture on my home screen. Don't worry, I'm going to save you. I won't let them hurt you Ella. Biglang tumunog ang phone ko tiningnan ko yun at may unregistered number ang tumatawag. I answered it. I am going to kill you myself Damon I said. Relax big boy, your wife is still alive, at least. He said and laughed afterwards. You shit asshole I swear, I am going to kill you. Mahigpit ang hawak ko sa telepono. Mas binilisan ko pa ang pagpapatakbo, nakakuyom ang kamay ko sa manubela at mahigpit yung hawak. She is such a beauty, brother. Jackpot ka ata, he said. Shut up just give me the location.
Kervin, please tulungan mo ako, ayaw ko pang mamatay, huwag niyo akong hawakan, narinig kong sigaw ni Ella sa kabilang linya. Papatayin talaga kitang, gago ka. Galit na sabi ko. Wow, I'm scared, sabi niya at tumawa ulit. You're crazy as fuck, Damon jerk. Kervin, please, narinig ko ulit itong sumigaw sa kabilang linya, kaya naman inihinto ko muna ang sasakyan at malakas na nasuntok ang manubela. Go to Batangas, yung dating tagpuan natin nung mga bata pa tayo, doon tayo magkikita, sabi niya saka pinatay ang tawag. Sigaw ko at itinapon sa dashboard ang cellphone. Ella POV. Nagising ako dahil sa malakas na pagkakasample sa kaliwang pisenge ko, idinilat ko ang mga mata sa masamang tiningnan ang salarin na yon. Wake up, sleepyhead. Masyado ka ata nagpapaka-prinsesa. Sabi nung babae saka tinaasan ako ng kilay. Damon, she's awake, sabi niya. Lumapit sa akin ang kausap kong lalaki kanina sa kotse, nalalasahan ko na rin, ang dugong dumadaloy mula sa ulo ko at sa bibig. Nahihilo pa rin ako pero pinilit ko ang sariling magising, dahil baka pagdilit ko ulit sa langit na ang punta ko. Alam mo ba kung bakit ang laki ng galit ko sa asawa mo? He said, naglilinis ito ng baril sa harapan ko at tiningnan ito kung may kunting dumi pa. Try mo kayang ipalundry at baka mas lumanas pa yan kesa sa kuko mo. Hanapin mo ang pake ko sa sinabi mo, sabi ko. You're almost like him, palaban ka rin pala kung busalan ko yung bibig mo. He asked. Whatever, inis na sabi ko. He took something very precious to me. He said. Mag-storytelling ka ba? I asked. Lumapit ito sa direksyon ko at tinutukan ako ng baril. Baka may death wish ka? Tanong niya rin pabalik at ngumiti ng nakakaloko. Kervin killed my sister and also her ex-girlfriend. Then, paano mo natiis na tumira sa isang mamamatay tao? Maybe he paid you half of his income for you to stay by his side o di kaya tinakot ka niya, ha? Hindi ba't ikaw din naman? You two are known to be good friends until this incident happened. I said. Kervin told me about his past ex-girlfriend which he loves the most, nasaktan pa nga ako nang bigla na lang niya iyon ikinwento out of nowhere. I know Kervin is part of an underground organization called Mafia, alam kong siya ang boss doon, I don't care kung may pinatay man si, natigil ako, dahil malakas ako nitong sinampal dahilan kung bakit damyugo ang labi ko. Bagay nga kayo, sabi niya. Pananghinaan ako ng loob pumatay ng inosenteng tao si Kervin pero bakit niya iyon nagawa? Napatay. Hindi pinatay niya ang kapatid ko, dahil sa selos, he is a selfish demon like me, wala kaming pinagkaiba, pero kung sa patayan man mas lamang siya sa akin, sabi niya. Sa selos, ba't naman siya magseselos? He killed her and that's what I wanted to know all this time. Kervin has always been my friend ever since but I cannot forgive for what he did to my sister, sabi niya. Napaiyak ako hindi sa sakit ng pisenge at pangako kundi sa nalaman ko. Totoo ngang kaya niya pumatay sa sarili niyang kapakanan. Kaya kung ako sa'yo hiwalayan mo na lang siya, don't worry, I'm here. I'll give you everything you need from the accessories to money. He smiled devilishly. Shut up. Niloloko mo lang ako sa pinagsasabi mo. Sigaw ko. Ikinasa niya ang baril at pinaputok iyon sa may. Paanan ko kaya napatili ako. Kahit pa ikaw na lang ang isang babae dito sa mundo hindi kita pipiliin, sabi nito. Nanginginig na ko. Biglang bumukas ang pintuan ng bodega, iniluwa doon si Kervin at may babae nakaitim at nakatutok ng baril sa ulo nito. Kervin, naiiyak na sabi ko, puro pasa, ang daming dugo sa suot nitong kulang puting tuxedo. At last dumating ka na din, malademonyong tumawa ang lalaki. Kamusta, masarap ba? Tanong ni Damon dito. Is that everything you guys can afford? An explosive bomb. How cheap, sabi ni Kervin at saka ngumisi ng nakakaloko. Binaril ang kaliwang tuhod niya kaya napadaing at napaluhod ito sa sahig. Pareho lang kayo ng asawa mo, sabi nito. Tumingin ako kay Kervin pero wala akong makitang emosyon sa mukha nito, napaka-cold nitong tingnan. You think ako talaga ang pumatay sa kapatid mo? Why don't you ask Danishes there nung mangyari iyon? Sabi nito kahit na alam kong iniinda nito, ang sakit sa binti nito dahil sa tama ng baril. Sinipat nung lalaki ng tingin ang babaeng nasa tabi ni Kervin. Totoo ba yun, Dana? Tanong nung Damon.
It was true, I was there to save her from this ashhole. Sabi niya. Stop pretending and tell them to happen in that old building. Sigaw ni Kervin. Nataranta ang babae nang sumigaw si Kervin. Sinipat uli siya ng tingin nung lalaki. Ayaw mong magsalita. Then I'll tell them myself, sabi ni Kervin. Your sister is a psychopath. Remember the incident in your old house in Manila? She's the one who burnt that down together with your parent. Wanna know why? Gusto niyang saka niya mapunta, ang company ng daddy mo, sigaw ni Kervin. For Pete's sake, you've been trusting this woman. She a liar. Siya din ang pumatay sa kapatid niyo. She's in love with me at hindi niya nagustuhan nang malaman niyang kami na ni Rhea, sabi ni Kervin. Nang hihinang napaupo si Damon sa sahig, ako naman para akong audience na nag-aabang ng sunod na mangyayari sa kanila. Dana, all these years I trusted you. How could you kill your sister? Sabi nito. No, wag kang maniwala sa kanya. May patunay ka ba sa mga sinasabi mo? Sigaw naman ni Dana. Itinapon niya ang isang plastic envelope na may lamang kutsilyo, may duguyo na ng itim na dahil sa tagal. Here's my proof and the DNA result nagmatch ng fingerprint at hibla ng buhok ni Dana sa kutsilyo, pinaprocess ko yan matapos mangyari yun. It was a trap, Damon. I know it's been 4 years after her death and I can't blame, but believe me. I love her so much, sabi niya. Is that why you killed her out of jealousy? Damon said. What? No. Ano bang ikinwento ni Dana sa'yo? You know me well, Damon. She's my first love for Pete and you were there noong nagsisimula pa lang kami. He said. No, I won't listen to you. She won't kill her own sister. She will never do that. Sigaw ni Damon para na itong baliw habang nakahawak, ang dalawang kamay sa magkabilang tenga nito. If she didn't did, I would have proposed to her on her birthday, but that thing happened. I felt a pang of pain in my chest when he said that. If ever Adriana didn't die, hindi siguro ako ang magiging asawa niya. Quit saying nonsense things. You killed my sister and that's it. Nakarinig ako ng putok ng baril sa labas ng gusali at maya-maya pumasok na sila sa Firo at Sebastian, kasama nila ang mga men in black na parte din ng mafioso. It's doomsday. Sigaw pa nung isa. Nagsimula na silang mag-bar-ilan sa harap ko. Napapapikit na lamang ako at ayaw makinig sa tuwing naririnig ko ang mga daing nila. May humawak sa kamay ko at dinala ako kung saan. It was Damon. Saan mo ko dadalhin? Tanong ko. Shut up. Sigaw niya. Tinakpan niya ng panyo ang ilong ko at nakakahilo, ang amoy nito kaya naman nawalan ako ng malay. Nagising ako dahil sa higpit ng pagkakatali sa kamay at paa ko, may busel, ang bibig ko kaya. Naman hindi ako makahingi ng tulong. Gising ka na pala, narinig kong sabi ng demonyong si Damon. Pinakiramdaman ko ang palagid. Something is wrong. We are floating. This is a yacht in the middle of the sea. Kapag hindi dumating si Kervin, I planted bombs inside this yacht and if you'll do something na makakapag-trigger sa akin, para pasabugan tong yacht. Pasasabugan ko talaga kahit pamadamay ako. Matigas na sabi niya. Nababaliw ka na talaga, I said. Nakarinig ako ng speedboat na papalapit sa yacht namin. At last, sabi nung Damon saka inilabas ang kutsilyo at inalis ang tali sa bibig ko. Hinayla niya ako palabas doon sa deck at saka umakyat sa taas. Fight me, Kervin. If I lose I will set your wife free, but if you lose, I take her with me, sabi nito sabay halakhak. As if I would let you win. She's mine, sabi nito. Really? She's yours. How about her? Sakanya ka ba? He said, then devilishly laughed afterwards. You stupid, he said. Dinala ako patayo ni Damon at pinaharap sa dagat, malapit sa may railing at isang tulak niya lang ay malalaglag na ako sa dagat, and what's worse is I have a phobia when it comes to sea. Takot ako sa dagat. Itinaas nung Damon ang manggas niya saka siya naglabas ng kutsilyo. Nakita kong walang dalang kahit ano si Kervin puwera sa katawan niya at kamao. Nagsimula na silang maglaban. I saw Dan walk towards me and pushed me kaya ako nahulog sa railing. My head bumped into something sharp as my sight became blurry. All I can see is Kervin struggling to fight for himself while Damon is very good at combat fighting. Kervin.
Nagawa ko pang isigaw ang pangalan niya, nauntog ulit, ang ulo ko kaya ako nawala ng malay at tuluyang nahulog sa malalim na dagat. Hervan POV. Nakita kong itinulak ni Dana si Ella para mahulog ito sa dagat dahil doon nasaksak ang tagiliran ko. I saw how her head bumped twice into the yacht's railing bago ito sa hulog sa tubig. Mura ko, kinuha ko ang tinatagong Oakland Calaf na baril sa likod ng pantalon ko saka siya pinaputukan at sinunod si Dana. I cannot let her kill the love of my life for the second time. Agad kong tinalon ang dagat at ininda, ang nananakit na binti sa kamabilis na sumisid pababa. There are so much blood in her head and I think it is going to be very severe. Kinuha ko siya sa baywang at saka pumadyak papunta speedboat na ginamit. Isinakay ko siya doon at saka pinaandar ang speedboat ng mabilis. Nakita kong kumakaway si Jean kasama sila Mom at ang mafiosi ang grupo ng mga mafia. Nahihilo man pero kumaway pa rin ako sa kanila. I felt very dizzy and let myself fall in the water as my vision went blank. Jean's POV. Nakita kong nahulog mula sa speedboat si Kuya agad naman akong tumakbo kasama si Jean at si Kuya Zagan. Oh my God! Ella! Napahawak si Mom sa bibig habang naiiyak na tinignan si Kuya at Ella. Let's take them to the hospital quick. Agad na sabi ni Dad saka sinensyahan silang bilisan ang paglalakad. Agad nilang pinasan si Kuya sa likod ni Chin at dinala sa kotse saka pinaandar papuntang ospital. Karga naman ni Kuya Zagan si Ella saka siya dinala sa kotse. This is not what I have imagined for you Ella, I already warned you about this. Ang tigas talaga ng ulo mo. Pagkarating namin sa ospital agad kaming nagtawag ng tulong. Isinakay sa stretcher sila Kuya at saka mabilis na itinulak papunta sa operating room. Dasal ng dasal si Mom habang yakap naman siya ni Dad, ang lala ng sitwasyon nila si Ella na dumudugo ang noo habang si Kuya na may saksak at may tama ng baril. Ito na nga ba ang kinakatakutan kong mangyari? Kaya at first hindi ako payag sa kanila. Ilang oras kaming naghintay pero wala pa ring lumalabas na doktor. 8 oras na sila sa operating room bakit aga natigil sa pagsasalita si Kuya Zagan nang biglang lumabas ang doktor doon. Are you all related to Mr. at Mrs.? Yes Doc. I'm his mother. Manugang ko po yung isa. Sagot ni Mom. The operation is successful but sadly Mrs. needs to undergo another operation masyado pong malalim. Ang sugat niya sa noo, hindi lang po basta natama ng noo niya pwede din po yung maging cause ng pagkawala ng memorya niya, but let's just pray na maging successful and second operation. Si Kervan naman po ay kailangang mag-undergo ng blood transfer marami po kasing dugo, ang nawala, sino po ang magde-donate? Sabi ng doktor saka umalis. Napaupo ako sa sahig, kawawa naman si Ella. Hinawakan ni Chin ang kamay ko kaya gamaan ang loob ko kahit papano. Naramdam kong dumampi ang labi ni Chin sa tuktok ng ulo ko, kaya naman napayakap na lang ako sa kanya. I don't want to stress myself, dahil buntis ako. I need to stay calm and wait for them to wake up and pray for their fast recovery.